Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali. Init pa rin ng usapin tungkol dun sa pagpanaw ni Yusek Cabral na dating Yusek nga ng DPWH. At sa pagpanaw niya na maraming nang hinayang dahil isa nga siya talaga, kumbaga kukumpara siya kila Diskaya kung kani-kanino man, siya itong talagang mas maraming alam. Ay of course, dati niyang trabaho diyan sa DPWH ay infrastructure planning and programming, pati yung mga PPP projects ng department implements. Siya po yan. Kaya naungkat lahat, maging yung pag-aari niyang hotel dito sa Baguio, na dating, kung hindi ako nagkakamali, dating Holiday Inn yan, na naging Ion Hotel, na sinabi nga ni John Vic Remulla ng DILG na ang may-ari pala niyan itong si Cabral mismo. Kaya pala ang bilis niyang nakaka-check-in. Pero it turned out na ibinenta niya ito dito sa dating kongresista na siyang nalilink din dito sa sinasabi lang trio senaryo, na may kinalaman umano. Maaring may kinalaman dahil nung pumasok daw diyan si Cabral sa hotel diyan sa Ion o sa Ion, sino daw ang kausap niya? And nakita naman sa CCTV, walang iba, kundi siya lang talaga. How about kausap niya sa cellphone? Maaring nakausap niya. And then, meron na itong siguro na de-depress na rin, na nape-pressure na ito mga ka-Wonder. Of course, kabi-kabila ang banat dyan. At malamang hindi niya na kinakaya. At sinasabi rin nila na baka mamaya mala Angelo Reyes ito. Na kumaga para hindi na siya maungkat, ma-interview at marami pang madamay at madamay din yung pamilya niya. Parang nag-decide na lang siyang wakasan para matapos ng lahat. Pero gayunpaman, may mga dokumento itong napaniniwalaang naiwan. Actually, mga gadgets niya, na i-review ito. Kahit yan ay i-delete, marami kasi nagsasabi dyan na kapag na-delete na raw, hindi na raw marirecover. Sa Apple daw, ganito, ganyan. Hindi po. Sa telco, maari po yung maipuntahan doon at mai-retrieve yung mga deleted message na yan upon request. Kung ito po talaga ay very, kumbaga, kailangan. Lalo na sa isang makakaresolba ng krimen. So, pwede po yan ma-retrieve yung mga gadgets niya, pero parang yung asawa yata ay sinasabing wala sa kanya yung cellphones. So, yung iba pa na sinasabi nga nitong si Congressman Leandro Leviste, na parang meron siyang hawak na mga dokumento o ebidensya. At nakikiusap nga siya na protektahan nga itong department ng dating Yusek, na maari daw may mga masiselan pang impormasyon sa mga computers doon na naka-archive o ando doon lang mismo sa files nila, na maaring ito ay pakialaman at i-adulterate. Dahil nakikita natin mga ka-Wonder na grabe na, nawawala yung mga pangunahing witnesses para marisolba itong kaso na ito. Na bakit ganun sila katakot, ganun sila ka-affected? Dahil ito bang mga taong ito ay may kakayahan talagang pumatay at talagang manira ng buhay? Well, sa nakikita natin, maari pong posible yan mga ka-Wonder. So yun nga, at ito nga pala bago natin tuloy mga ka-Wonder, hinihiling ko sa inyo na don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all. Para dito sa channel natin ay tuloy-tuloy tayo makapagbigay ng mga balita, updates, ang makapag-usapan natin yung mga trending at mga contemporary issues. At bago yan, nakikiramay tayo sa yumaong si Representative Acop. Sa edad na 78, siya po'y pumanaw. Isa siya sa mga contributors dyan, sa mga nare-resolba. Kasama dyan yung Mary Grace Piatos, kung di ako nagkakamali, na siyang nabunyag. So yun, nakikiramay tayo sa pamilya at nabawasan tayo ng isa sa haligi ng House of Representatives, mga ka-Wonder. Etong balita na ito mga ka-Wonder, malamang alam nyo na, kumakalat na ito sa social media. Itong umanong planong pagpapaligpit na talaga kay Madriaga. Sabi nga ni Kiko Barsaga nung nawala na tong si Cabral, susunod na ba ako? Sabi niya gano'n. Para bang may magpapatira sa kanya na interesado. Medyo nakakatawa talaga ito si Kiko. Kumbaga, kung may stress ka sa buhay, pakikinggan mo siya, medyo matatawa ka talaga. Well, anyway, eto ngang si Madriaga ay tuluyan ng pinatatahimik. Alam niyo na kung sinong gusto patahimikin siya
dahil nga itong si Madriaga ay hindi makuha sa pakiusap ayon sa mga balita, sa mga nasasagap natin. At malamang alam nyo na ilang beses daw yan pinakiusapan. Nung hindi niya na hinarap si Sara, parang ganun, sa second time, nagpapadala raw itong si Sara para himukin siya. Pero may prinsipyo umano itong si Madriaga at hindi siya nagpadala. At kaya nga, ito na po ang bagong estilo na gagawin sa kanya, mga ka-wonder. Kumbaga, gagamitin ng Operation Galugad. No? Ito yung ginagawang regular na pag-check sa mga kulungan. Kumbaga, meron pang matatagpuan sila diyang mga deadly weapon, mga epektus, mga illegal substances, at kung ano-ano pa. Kaya hinahalugad yung preso, binabaligtad yung kama, tinitingnan yung unan, at kung ano-ano mga posibleng pagtaguan. At yung galugad na yan ay gagamitin daw, mga ka-wonder. Siyempre, pag nagalugad, lalabas lahat ng preso at dun daw isasagawa, no? Sa pamamagitan daw, ito po wala pa hong konkretong batayan. Ito po narinig lang natin at kumakalat mula dun sa mga sources na ito raw si Tebes ay magbabayad sa kahit sinong inmate dyan para tapusin daw itong si Madriaga. Of course, nasa labas na yan, halo-halo na lahat. So, pwedeng mangyari, gaya na nakikita natin sa movie, na biglang pinasa-pasa yung weapon, and then, tapos. Parang ganun daw ang ipagagawa. No, at dapat protektahan si Madriaga dahil napakalaking contribution yan kapag ito po yung naisiwalat niya na. Lalo na yung laman ng kanyang gadgets, no? Na nandoon yung mga patotoo. Lalo na yung pagdaong daw nitong mga PLA, yung mga Chinese armies dyan sa Bataan, kung hindi ako nagkamali, Bataan, na kumbaga namataan niya at umakyat para siya sa taas at nakuhanan niya ng photos. Ano ang ginagawa ng mga yan dyan sa lugar na yan? Hindi ba yan alam ng Intel? Hindi ba yan alam ng sandatahang lakas? Bakit nakasagawa nila yan? At parang ang pagkakaalam pa naging escort daw yan itong si Harry Roque. Wow, big time talaga si Harry Roque. No? Pagdating dito sa China. Kaya nga talagang nabansagan itong mga ito na pro-China at alam naman na natin lahat yan. Kaya itong bagong plano kay Madriaga na siyang dapat ingatan gaya ng paniwagan. Gaya ng panawagan natin, mga ka-wonder, ng ilang mga kababayan natin at nila, of course, nila Larry at Secretary Larry Gadon, na ilipat nga at bantayan itong si Madriaga kasi pag yan po nawala, gaya nitong mga naging witness sana, no? Itong mga nakaraan na binalutan ng plastic sa ulo at sabi na namatay daw ng cardiac o kung ano-ano. Yan po ay mga talagang pinaligpit. At hindi natin gustong mangyari yan kasi anong mangyayari? Mauuwi sa wala yung ating mga state witness na pwedeng maging state witness din itong si Madriaga, mga ka-wonder. Ano? At dapat makulong na yung mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Itong mga nakikita natin, ito sila Diskaya na umarap pa raw dun sa camera at sinabing happy, nagbigay pa ng finger heart, no? Finger sign na parang wala ka raw makitang remorse. No? At sinabi pang hindi sila magte-testify para bang ano bang pinagmamalaki sa kabila ng ginawa nilang mga kawalian. At ngayon gusto nila maging state witness at yung mga ginawa raw nila na screenshot yun, nakuhaan sa camera, yung mga yon para ma-disqualify sila na maging state witness. Dapat makulong kung ganyan ang attitude. Parang hindi pa, wala pang remorse, parang victim pa ang tingin. Ginawa nyo yan eh. Alam nyo yan eh. At guilty kayo, natagpuan kayong guilty, kaya nga kayo nakakulong. No? So, imbis na magsisi at makiki-operate, wag nang magpasikat pa o gumawa pa ng kung ano-ano mga unnecessary gestures, yung mga words na yan, ano? Dahil inyong pagpa-participate para ibulalas itong mga mastermind, it would serve as a tantamount value, no? Para malutas itong mga nire-resolve ngayon at makulong na yung dapat makulong. Sa panahon ni Pinoy, yung mga napakulong dyan, yung mga talagang big fish, no? Talagang bumilib din tayo kay Pinoy dahil napakulong niya yan. Sila Enrile, sila Revilla, sila Jinggoy, sila Macapagal, no? Kung sino-sino pa. At pinalaya nga yung mga yan, no? Alam nyo na kung sino nagpalaya dyan. At sana makulong na, mga ka-wonder, itong mga sangkot dyan sa kung ano-anong mga krimen. At meron ditong sinabi, no? At isa pa dyan, sangkot itong si Hiap, itong si Pulong, no? Na pinaniniwala. At isa pa sa pinaniniwalaan, ayon sa mga sources,
Sa mga kumakalat din at alam na nyo malamang na itong si Pulong nga at itong si Yap. Kasi itong si Yap, Eric Yap, kumbaga sa panahon ni Duterte, ito yung may hawak sa appropriation. Kumbaga ang katumbas niya sa panahon ng dating ngayon, si Saldico. At alam nyo naman yung pwedeng gawin ng mga yan. No? Yung sila Yap na balita ko, ang laki ng mga assets, yung mga aircrafts niya, parang si Zaldico rin. Para silang nagre-replicate ng kanilang pong mga profile when it comes sa mga pangungurakot. May 10 aircraft, may 10 rin itong isa, parang ganun. So, alam na natin kung anong magagawa pag nandiyan ka sa na ganyang posisyon. At isa pa dyan, kinonfirm nga ni Cabral nung siya po'y nabubuhay. Alam natin, nag-testify siya, na ito ngang si Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte kinonfirm na meron siyang 51 billion insertions. Na gaano kalaki yung 51 billion na yan para sa distrito mo lang. Kumbaga dito sa aming lugar, ang lugar dito sa Quezon City, iba-ibang distrito, no? May 6 yata o 7 kaming distrito rito. Na hindi naman ganong kalaking 51 billion ang dapat mong kubrahin para diyang proyekto sa iyong lugar. Dahil nga dyan sa mga nakikita natin mga issue na yan na kinasasangkutan ng mga to, talagang ayaw nilang mabulgar sila. Unfortunately, pumanaw yung si Yusek Cabral na sana siya ay makapagbibigay ng pinakabuod. Kumbaga yung kanila mga partial story lang . Kumbaga sumulat lang, ano ba yung nangyari, ganito. Naisulat lang nila. Pero itong nakakakita, in the bird's eye, makikita niya, yung buong storya na siya po ay credible at makapagbigay ng konkreto kung itong mga ito ay involved nga. Dahil siya ay overseer diyan sa DPWH ng mga proyektong nangyayari. So sana maprotektahan itong si Madriaga bago ang huli ng lahat, mamaya pagising natin sa umaga. Sa balita, pumanaw na ang dating bagman ni VP Sara Duterte sa heart attack or na-stroke, kung ano nang sasabihin. But in fact, tinapos talaga. Sana hindi mangyari yan, gaya ng pabawas na pabawas. Na maaari sana mga credible witnesses, na maaari maging state witnesses para matapos na at masampulan na itong mga magnanakaw dyan sa ating gobyerno. Sana ingatan itong si Madriaga, ilipat na ng selda sa lalong madaling panahon bago maisagawa yung narinig nating balitang iyan. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung meron kayong gustong isuggest at may alam pa. And of course, give me a thumbs up if you like this video para i-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila itong nasagap nating plano na pagpapatahimik ng tuluyan dito kay Madriaga. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless!